Kahalagahan ng wastong paggamit ng anyong tao. Mula sa Srimad Bhagavatam 2.3.17 Salin. Sa pag-akyat at paglubog ng araw, unti-unting nababawasan ang haba ng buhay ng lahat. Maliban lamang sa taong ginagamit ang oras sa pagtalakay ng mga paksa tungkol sa lubos na mabuting kataas-taasang persona ng Diyos. Paliwanag. Ang talatang ito ay di tahasang nagpapatunay sa higit na kahalagahan ng wastong paggamit ng anyong tao upang muling maunawaan ang ating nawalang ugnayan sa kataas-taasang Panginoon sa pamamagitan ng masiglang pagsasagawa ng debosyonal na paglilingkod. Ang panahon ay hindi naghihintay kanino man, kaya ang oras na ipinahihiwatig ng pagsikat at paglubog ng araw ay masasayang lamang kung hindi ito gagamitin ng wasto sa pagkilala at pagsasakatuparan ng mga espiritual na pagpapahalaga. Kahit isang maliit na bahagi ng buhay na nasayang ay hindi kayang tumbasan ng kahit gaano karaming ginto. Ang buhay ng tao ay ipinagkaloob sa isang nabubuhay na nilalang, jiva, upang mapagtanto niya ang kanyang espiritual na pagkakakilanlan at ang kanyang walang hanggang pinagmumula ng kaligayahan. Ang isang nilalang, lalo na ang tao, ay naghahanap ng kaligayahan sapagkat ang kaligayahan ang likas na kalagayan ng nabubuhay na nilalang. Ngunit walang saysay niyang hinahanap ang kaligayahan sa material na kapaligiran. Sa likas na katangian, ang nabubuhay na nilalang ay isang espiritual na kislap na ganap na kabuuan at ang kanyang kaligayahan ay ganap na mararanasan sa mga espiritual na gawain. Ang Panginoon ang ganap na espiritual na kabuuan at ang kanyang pangalan, anyo, katangian, mga gawa, mga kasama at personalidad ay ganap na kaisa niya. Kapag ang isang tao ay nakaugnay sa alinman sa mga nabanggit na enerhiya ng Panginoon, sa pamamagitan ng wastong daluyan ng debosyonal na paglilingkod, agad na mabubuksan ang pintuan ng kasakdalan. Sa Bhagavad Gita 2.40, ipinaliliwanag ng Panginoon ang ganitong ugnayan sa mga salitang ito. Ang mga pagsisikap na debosyonal na paglilingkod ay hindi kailanman mabibigo o laring pagkatalo. Ang kahit bahagyang pinagsisimula ng ganitong mga gawain ay sapat na upang mailigtas ang isang tao mula sa napakalawak na karagatan ng material na mga takot. Kung paanong ang isang napakalakas na gamot ay iniineksyon ng direkta sa ugat, ay agad na kumikilo sa buong katawan. Gayon din ang mga transcendental na paksa tungkol sa Panginoon na ipinapasok sa pamamagitan ng tainga ng dalisay na deboto ay lubhang mabisang kumikilos. Ang pakikinig at pagdama sa mga transcendental na mensahe ay nangangahulugan ng ganap na pagkatanto tulad ng pamumunga ng isang bahagi ng puno na nagpapahiwatig ng pamumunga ng lahat ng iba pa bahagi nito. Ang ganitong pagkatanto kahit sa loob lamang ng isang sandali sa piling ng mga dalisay na deboto tulad ni Sukadev Goswami ay naghahanda sa buong buhay ng isang tao para sa kawalang hanggan. Sa gayon, nabibigo ang araw na agawin ang haba ng buhay ng dalisay na deboto sapagkat siya ay laging abala sa debosyonal na paglilingkod sa Panginoon
at nililinis ang kanyang pag-iral. Ang kamatayan ay isang sintomas ng material na impeksyon ng walang hanggang nabubuhay na nilalang. Dahil lamang sa material na impeksyon ito, kaya ang walang hanggang nilalang ay napapasa ilalim sa batas ng kapanganakan, kamatayan, katandaan at karamdaman. Haribol.